So hi guys, welcome back to my channel, and for today's video, yun, kung anong nakita nyo sa title ng aking video, yun po yung topic natin ngayon. Which is, kung paano nag-healed agad yung aking sugat sa ilong after my rhinoplasty surgery. Actually, 3 weeks wala na po siyang sugat. And hindi siya nagkaroon ng infection sa aking ilong. Kita nyo naman. Pero meron pa siyang yung pula sa may banda dito sa gilid sa tinayaan niya. Dito wala na, pero meron siyang parang uka. Dahil nga nagstay ako sa Manila noon ng almost 10 days kasi nasaktuhan ng pag-alis ng sutures yung tahi. Nasaktuhan ng Sundays, dapat sana 7 days yun, pinalis ko na. So nagkaroon siya ng uka dito. Di ko alam kung natural lang yan, pero para sa akin hindi siya natural. Kasi first time ko siya mag-undergo ng plastic surgery. So going back to topic, paano ko ba talaga na na pa-healed agad yung sugat? Kasi yung iba nahihirapan siyang paalisin agad yung yung sugat nila sa ilong. Kasi pagpunta ko doon sa doktor na pinagawan ko nito, meron ako nakasabay na isa na nag-undergo ng rhinoplasty surgery. And then, sabi niya, dumudugo pa yung ilong niya. Bakit daw ganun? Sinabi niya dun sa doktor. Then, rineseta siyang gamot. Di ko na alam, di ko na siya natanong. Pero sabi niya, almost 1 month na yun. Kasi naalis na rin yung niya, tahi. Nag-consult ulit siya kasi natatakot din siya. Pero nasabi niya rin sa akin na hindi pa daw naalis yung tahi. Nagtrabaho na. Makeup artist kasi siya. Di natin masisi kasi kailangan magtrabaho para may panggastos, may pang-support sa sarili. Pero nga, iniwasan nga natin talaga magtrabaho. Yung 7-day crucial post-op na yun, kailangan na huwag talaga magalaw yung ilong mo at huwag makalanghap ng mga alikabok, mababango, matatapang na amoy kasi isa sa mag-trigger ng pag ganyan mo or pagbahing. Tapos, pwedeng kung may allergy ka, isa na yon. Tapos, share ko na nga. Isa sa mga ginawa ko noon after ko uwi sa province, kasi sa Manila ako nag-undergo ng surgery ng ilong ko. 10 days doon, kasi nasaktuhan na Sunday. And then, pansin ko noon, super maganang ilong ko. Sabi ng kapatid ko, para ako si Mr. Bean. Daw nakatulong naman yung mga gamot, pero ang tagal niyang ma-healed yung sugat. Nagdudugo pa siya, nagnanana, ewan ko kung basta ang dami. Hindi ko pa alam that time na bawal pala madami nung ilagay na cream, yung ng scars, that pala, lang yun. Very minimal lang, very basta yung lang, manipis lang. Kasi sabi daw, yun. Yung parang nana. Pero hindi naman siya totally nana. Tapos yun, pag-uwi ko ng province. Syempre, bugbog sa bus kasi nagbus ako nun. Yun, nag-swell siya malala. So, kinabahan ako. And then yung tenga ko dito binawasan, parehas sila nagdudugo. Tapos ang sakit, syempre masakit kasi wala nang anesthesia. Ang ginawa ko noon kasi si Papa manggagamot din. Sabi ni Papa, kailangan ko daw linisan ng herbal. Disclaimer, di kasi nasabi na na gawin nyo to or gawin to ng lahat ng nag-undergo ng surgery ng rhinoplasty. Pero based on my experience, kasi lumaki ako sa province, na kapag nasugatan ka, kailangan mo talagang herbal. Pero yung process na malinis hindi yung kadumihan yung ginagawa, like yung kasalaulaan. Hindi ganun. Kasi si Papa naggagamot. So alam niya yung mga gamot sa mga sugat or whatsoever. Hindi man si Papa doktor. Lang siya, albularyo. Pero marunong siya maggamot ng sugat. So, ang ginawa ni Papa, nagkuha siya ng bayabas. So, sinasabi ko sa inyo kung against kayo sa sinasabi ko,
it's okay. Pero for me kasi nag-effect siya. Pero hindi ko ina-advise na gawin nyo rin to. Sinasabi ko lang yung yung organic way kung paano linisin yung sugat. Kasi doon sa binigay nilang saline ng doktor, though yun talaga yung dapat sundin nyo. Pero sa akin kasi di siya nag-effect agad. Hindi niya masyado nalilinis yung sugat ko. Kasi gamit ko lang yung syringe. Gaganyanin ko, tapos igaganyan. So, nahihirapan ako. Then, yung nakita ni Papa na nahihirapan ako magganyan, then hindi na nagagaling yung sugat dito. Almost magto 2 weeks, di ba 10? Nakarating ako ng province. Kasi diretso ako biyahe nun. 11. Ano lang natin para malinaw ha? Like for example, nag-start akong 1. So, nag-11. Hindi pa talaga siya super nagdudugo pa siya pag ginaganyan ko, kinalis ko ng cotton buds. So ang naisip na Papa, sabi alisin ko na yun. Kasi may mas effective daw yung mga herbal. So nagkuha si Papa, naglanggas siya. Kung hindi nyo alam yung langgas, yun yung pinapakuluan yung dahon ng bayabas. Madaming bayabas ha. And then tignan nyo kung may uod, kasi baka magkati-kati kayo. Check nyo. Tapos, ang ginawa ni Papa, naglanggas siya ng bayabas. Pinagyan ng konting salt. Tapos, inano niya sa tubig. Hindi ko alam kung ilan yung tubig. Basta yung lagay namin malaki. Basta isang kaldero. Depende na sa inyo. Tapos, madaming bayabas kasi nasa province kami. Basic lang yung bayabas doon. Tinatabas lang ayun. And then, every day ko siya linalanggas sa aking ilong. As in, hinihilamos, binababad ko. Ipapakita ko yung video. Tapos, pakalanggas ko, mayroon si Papang kinaulit ng by the way, yung tawag doon, yung bayabas na linanggas, need yun na maligamgam. Hindi dapat malamig. Kasi, kapag malamig naman, basta to avoid bacteria. Yung para hindi siya maano ng bacteria. So, maligamgam. Pero, yung kaya nyong temperature, hindi yung super init. Kasi di ba open wound yan? Baka maluto. Saka, mas siya, magsugat. Saka yung salt, konti lang. Yung tansya nyo lang. Pagkatapos nun, syempre binababad ko siya. Hindi ako nahirapan nun mag-alis ng mga, yung mga scab. Hindi ako nahirapan nun gamit ang linanggas na bayabas. Pero yung saline, tapos yung kaganyan yung mamanuel ng Q-tip ng ganitong tawag dito, cotton buds. Super hirap. Dudugo yung ilong nyo. Kaya yung ginawa ko nun, binabad, tapos nagkuha ko ng plastic. Ginanyan ko, linagyan ko ng tubig, ginanyan ko. Yung parang nisqueeze ko dyan. Ganun lang. Tapos mahina lang maliit lang yung butas ng plastic. So na dyan, may papakita ko na na dahon na ginamit ni Papa para daw maalis yung impeksyon, saka hindi siya magkaroon ng impeksyon, tapos hindi na siya magnana yung mga sugat. Super effective. Pero nga depende yun sa inyo kung gagawin nyo, kasi sundin nyo yung doktor nyo. Ko lang to, based on my experience, kasi sa province namin, ganun yung ginagawa, mga organic. And then, nagkuha si Papa nun, para siyang mahaba na dahon pero maliliit. Ang tawag doon, basta gamot siya, super pait niya, gamot siya sa dysmenorrhea. Alam nyo na matatanda, magtanong kayo. Pag nakita ko, ipa-flash ko sa video dito. Pag hindi, pala na. Hanapin nyo na lang, basta sabihin nyo na lang, super pait niya na dahon, hindi ang palaya ha. Super pait niya na dahon, tapos mahaba siya na maliit. Didikdikin mo yun, tapos pwede mo siyang impression katas dito sa ilong mo, or kahit saan sugat. Dito, linagay din dito, tapos itatapal yun yung iba. Super pait niya, promise. Kasi paglagay ko dito, nagdiretso siya sa aking lalamunan. Halos magsuka-suka ka. Pero parang hindi ma-impeksyon. Kasi inalis ko na yung gamot, yung mga binibigay ng doktor, tinigil ko yun, pati yung saline, tinigil ko yun. So yun yung alternative ko. Pero may pambili naman ako ha. Inalis ko lang yun kasi sabi ni Papa hindi siya nag-work sa akin. Ang tagal mag-heal ng sugat, dapat daw ma-heal yun.
Kasi kapag hindi nag-heal yun, prone ako sa infections. Tapos may work pa ako. 1 month lang yung yung leave ko. Need ko magbalik sa trabaho. So after nun, natuyo siya within 4 days, tuyo na siya. Syempre, bago ang hilamos ko nun lang, pagising, lunch, then evening bago matulog. Bahala naman kayo kung anong gawin nyo. Kasi ako, atat na akong mag-heal yung sugat. So, ang ginagawa ko nun, hindi ko siya kinikit-kit ha. Babad lang talaga siya. And then, ang kaganyanin ng tubig. Kasi kapag feeling ko na kapag di ko lininis, matagal mag-heal. So, ang ginagawa, binababad ko lang siya. Then, ganyan. Facial cleanse ka lang. Iwasan mo lang tumatamaan nose mo kasi di ko talaga siya tinamaan. Within one month, di ko siya natamaan yung ilong. Hindi ako nagalaw, nakahiga lang talaga ako. Tapos iwasan yung pagkain ng mga malalansa. So go back to the organic na ginamit ni Papa. Yun. Pagkatapos nun, pakababad nun, yung naalis na yung tawag doon yung mga linagay na dahon kasi maghuhulugan siya pag natuyo. Ko na siya, lalagyan ko nung binigay ng doktor na pang ang peklat. So, linagyan ko siya nung peklat dyan. Very minimal lang kasi nanood ako sa ibang influencer. Yun, advice ko, manood kayo sa ibang influencer or sa ibang nag-undergo na ng surgery ng nose job. Para, kayo, matuto kasi ako di ako nanood noon. Ang ginawa ko lang noon, nag-invento sa sarili. Kasi feeling ko noon, kapag marami linagay mo, mas madali mag-heal dyan is, yun pala mali. Kailangan pala yung minoxidil. Ewan ko, basta ganun. Yung gel siya na transparent. At pala konti lang. So, linagay ko nun super dami. Then, natuto na ako after nun. Yun. Every time maalis ako, ang ilalagay ko yun. Pero pag sa bahay, yun, dahon na yun ang linagay ko. So, after 2 weeks, hindi, 2 weeks na pala yun. After 3 weeks, yun na, nagkaroon lang siya ng line na, scab, dun sa tinahian, line dyan. Then, yung, in-spray ko na siya ng, ng linaga na bayabas. Na alis siya. Ang natira lang niya, pula na wala na siyang sugat. Pero, kita pa yung pula. Then, yung bayabas pala ha, everyday ako nagpapagawa kay Papa. Tapos, yung 1 day lang na yun, iniinit ko na lang hanggang magabi. Tapos, kinamagahan pa ni bago na naman kasi pangit naman na gagamitin pa yun. Baka may na lagyan ng mga, dumi, mahirap na ilong yun, sugat yun. So, we need to be clean sa mga linalagay natin. Yun. Tanong niyo sa matatanda ko ano yung mga sinabi ko na, na dahon. Kasi very effective na. Bayabas tapos yung dahon na mahaba. Di ko alam sa kasi wala akong nakita kahit nga yung bayabas mahirap hanapin sa Manila. Sa mga province lang talaga meron nun. Pero para sa akin, very helpful siya kung hindi ka nag-heal dun sa binibigyan ng doktor. Mag-organic ka muna. Pero kung ayaw nyo sundin, okay lang, sundin nyo yung doktor nyo. Pero para sa akin lang kung gusto nyo fast healing, kasi natural naman yun. And then, sa paggagamit ng skincare, wag mo naman ng tamaan, wag mo nang lagyan, para hindi siya ma-trigger. Kung nagagamit ka ng mga astringent, wag na muna. So, yun lang guys, ang mai-share ko muna sa ngayon. Kung may mga comment kayo, kung may mga questions kayo, mag-comment kayo sa baba. Yan. Super pangit ang ilong ko dati, promise, flat siya. Pero ngayon maganda na. And then, dito, pansin nyo, wala siyang scars. Wala siyang tahi dito, napansin ka. Pero, ang tahi ko dyan dami. Kasi karaniwan sa mga nag-undergo ng surgery, di siya pantay yung butas nila. Tapos, ito sa gilid, kita yung tahi. Tapos, dito, minsan may problema pa, minsan tabingi. Pero sa akin, guys, hindi siya tabingi. Pansinin nyo. Yan, hindi siya tabingi. Then, yung butas ng ilong ko, pantay siya, even siya. Kaya super thankful ako na sa isang surgery sa akin. Okay na yung very natural siya tignan. Hindi siya OA tignan, look. Hindi siya OA tignan. Unlike nung iba na nag-undergo surgery na super OA. Pero yung pakagawa sa akin ng aking doktor, super galing niya.
Pero may mga basher din siya, di na mawalan. Pero para sa akin, approve ko siya na gumawa ng ilong. And then, yun, tignan nyo, yung butas ng ilong ko. By the way, kung tatanungin nyo, ilang weeks na to, ay ilang months na, 4 months na tong ilong ko. Pero yun, kung napansin nyo, hindi ako nagka-infection, hindi ako nagkaroon ng problema na mag-connect pa sa aking doktor, kasi si Papa marunong. Yun, kasi common sa mga nag-undergo surgery, nagkakaroon talaga ng ng concerns, like, Dok, bakit ganito, bakit ganyan? Bakit hindi pa nag-heal? Bakit nagdudugo pa? Bakit ganito? May mga scars pa. Pero sa akin, hindi ko na nakonect yung nung surgeon ko. Pero nagsabi naman siya, nag-leave siya ng nagbigay siya ng certificate na nandun yung nag-undergo ka surgery, kung sino siya, tapos may contact number if ever na na magkaroon ka ng problema. So yun, pwede mo siyang kontakin. Pero para sa akin, hindi na ako nag-contact talaga. Kasi si Papa marunong. See? Super pantay niya ng butas. Para sa akin talaga, yung first 7 days na yon, huwag kayong gumalaw ng gumalaw. Huwag kayong, huwag niyong pilitin nakitkitin kung ano nandyan. Hayaan niyo lang. Basta kung hindi niya naman nakita na hindi infection, hindi yung nagnana, okay yun. Pero huwag niyo talagang galawin. Huwag niyong ipilit yung mga bagay na hindi pa kaya. Huwag kayong maglabas-labas agad. Kung kaya nyo magstay sa bahay, magstay lang kayo sa bahay within 1 month. As long as hindi nyo pa talaga yung ilong nyo. Kasi manhid, masakit, tapos makirot. Yun yung maranasan nyo kapag nag-undergo surgery ka. Pero tiis ganda nga. Pero after nun, worth it naman. Kasi super layo na ng mukha ako ngayon kaysa noon na hindi pa ako nag-undergo surgery. Sir, kumapula mata ko. Naantok na kasi ako. Nag-ano lang ako nito para i-share lang sa iba kung sino pa yung hindi nag-heal yung ilong. Ayun, kung may kayo, may questions kayo regarding sa pagparayno ko or pagparayno ng iba. Kung may mag-comment lang kayo sa baba. Wait, kung may time ako, magsagot ako. Gawin ko ulit ng video. Sipunin ko lang. Okay, that's it for today's video. Thank you so much guys for watching. Bye-bye.